Delhi. Kung ganun po, dalawa po ba talaga yung Diyos o isa lang po talaga? Kapatid, ganito. Si Eva galing kay Adan. Tama? Tama ba? Opo. Kaya, ang bilang ng Biblia sa dalawa, isa lang. Kasi galing din naman si Eva kay Adan eh. Although dalawa sila physically, pero isa sila spiritually kasi galing si Eva kay Adan eh. 19:4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yun. Yung dalawa, isa lang yun eh. Si Eva at si Adan eh. Dalawa physically, pero isa lang yun. Bakit? Kasi galing si Eva kay Adan. Ganon din naman si Kristo. Sa Juan 1:18, ganito nakasulat. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, nang umpisa, nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Pero dumating yung panahon na yung anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Kaya galing din sa kanya yung anak eh. Bahagi ng kanyang kalagayan yon. Nasa sinapupunan ng Ama yon. Kaya hindi ka dapat na patangay sa katangahan na nagbibilang, ang binibilang ay ang Diyos. Huwag mong bilangin ang Diyos. Walang bilang yun, infinite yun eh. Hindi ka pwedeng mag-subtract at saka magdagdag o mag-addition sa infinite. Pakita ko sa iyo 1 infinity plus 1 infinity is 1 infinity. Isang walang hanggan at isa pang walang hanggan, walang hanggan pareho yon. Hindi mo pwedeng bilangin yung walang hanggan. God is infinite. Tayong mga tao, finite tayo. Kaya mo nabibilang eh. Pero yung infinity, hindi mo pwedeng bilangin yon. Paano mo bibilangin yung infinity, yung walang hanggan? Pwede mo ba sabihin, isang walang hanggan at saka isa pang walang hanggan? Pag walang hanggan talaga yun. Paano mong di-divide sa dalawa eh? Walang hanggan yun. You cannot say 1 infinity plus 1 infinity. Infinity nga yun eh. How will you divide it? How will you quantify it? Are you going to quantify something that is infinite? Lalagyan mo ba ng bilang ang isang bagay na walang hanggan? Hindi dapat ganon. Kaya yung ama at anak, parehong walang hanggan yun eh. Ba't mo pagbubukurin pareho nga silang walang hanggan? Hindi pwedeng pagbukurin yung parehong walang hanggan. Pwede mong ibukod yung may hanggan sa walang hanggan. Pero yung walang hanggan at walang hanggan, paano pagbubukurin? Isa lang yun. Ganon ang ibig ko sabihin. And sabi ka ng Biblia, isang Diyos. Tanggapin ko, sabi ng Biblia, isang Diyos. Ano naman ang sabi ni Kristo? 10:30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Wala palang nalalabag naman eh. Kahit nabilangin mo ako at ang Ama ay iisa. Walang nalalabag. Sabi mo, iisa lang ang Diyos. Iisa pa rin naman. Kahit silang dalawa, isa pa rin sila eh. Bakit isa? Yung Ama, kapareho ng anak sa pagka-espiritu. Yung anak, kapareho ng Ama sa pag-iisip. Yung anak ay kapareho ng Ama sa prinsipyo, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit. Magkapareho sila eh. Kaya iisa lang sila. Parang halimbawa, ang mga Kristiyano, pagka tayong lahat magkakadiwa, ano ang tawag sa atin ng Biblia?
3:28 ng Galacia. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Makilala ka nila, iisang Diyos na tunay. Ilan ka? Iisa. Eh lahat ng Kristiyano, iisa rin eh. Hindi isa, iisa. May emphasis, iisa. Kasi pag isa lang, hindi masyadong emphatic yun eh. Pero pag sinabing iisa, only one, lahat ng Kristiyano, pati ikaw, pati ako, tayong lahat eh. Pagka tinanggap mo si Kristo, iisa lang tayo eh. O magbibilang ka pa ba ngayon? Sasabihin ba kay San Pablo, mali ka. Kasi ako, saka si Brother Eli, dalawa kami. Sabi ng Biblia, iisa tayo eh. Di ba? Sana maintindihan mo ang bilang ng Biblia, kapatid. Bakit po ba magkaiba yung